Magandang hapon sa ating lahat. Ayan. Himay na naman ng malunggay ang ating Inang Reyna. Mega love sila sa inyo. Ayan. Welcome to my YouTube channel. Reyna ng Kabundukan. Alright. Nanghihina talaga inyong Inang Reyna kapag hindi makakain ng malunggay. Makaulam ng malunggay. Kaya ayan. Maghimay po tayo guys. Tara. Samahan niyo po ako maghimay. Ayan. Malunggay. Then konting talbos. Excuse me. Then daw ng ampalaya. Ayan. Kailangan mga organic lang ang ating kakainin guys. Ayan. Fresh na fresh yan. Kinuha ko lang yan ngayon. Let's go! Natural beauty ang inyong Inang Reyna. Thank you so much. Ayan. Hindi na tayo masyado nakakapag-live, guys. Ayan. Ala, yung aso ko. Nasa labas pala. Ay. Wait lang guys ha. Saglit lang ha. Halika na. Ni. Pasok. Tahimik ma. Tahimik. Ganyan ang aso kong ang aso kong isa brown, ang kanyang tawag sa akin kapag pumapasok, kapag pinapalabas ko, kapag natatamad ako magdala sa kanila dun sa labas pagpaihi ay tahol. Yung isa naman, yung puti ko, ang ginagawa niya kumakatok. Ayan, kanya-kanya silang sign sa kanilang pagpasok sa bahay. Diba, bihira yung mga asong ganyan guys, no? Siguro ay sa susunod na aso ko, hindi ko lang alam kung mag-aalaga pa ako kasi matarbahoso pala yung aso. Tama na. Trabahoso ang aso guys. Kapag kailangan mo rin bigyan sila ng atensyon, diba? Para rin kasing tao. Minsan yung oras ko sa pagmamasahe ay madalian. Dalian ang oras. Kaya hindi ko na sila maasikaso. Nakakapagod kaya mag-massage guys. Araw-araw ako exercise. Sabagay, naman depende naman kung araw-araw ko na tinatawag. Kung chinachat nila. Pahinga din naman ako kung hindi naman sunod-sunod sila magtawag sa akin. Kaya hindi ko lang pinopost yung pagmamassage ko guys. Ayaw ko kasi nahihiya akong ipa-vlog. Nagmamassage ako sa kanila. At mayroon din namang iba na ayaw. Ni!
Manood lang po kayo guys. Manood lang po kayo kung anong ginagawa ni Nang Reyna. Enjoy life lang tayo. Ayan. Hindi mo maiwasan na yung aso ay tatahol talaga. Kapag mayroong taong dumadaan dito sa aking harapang bahay. May nag-aayos kasi dito ng bahay. Kapag may dumadaan dyan, tumatahol siya. At saka yung aso, pag may tumahol na isa, tahulan lahat. Kapag may narinig na tumatahol dun sa ibang kalye, sa kabilang kalye, yun. Kagaya na rin siya. Ang bilis ko lang maghimay. Ano? Puyat pa more ang mata more. Laging puyat ang mata ni Inang Reyna. Mga guys. Ito, ulam ko to hapunan kasi ano na yun, nanghalian naman na ako. Ulam ko ay galunggong na paksiw. Talbos na naman ang ating himayin. Tapos na ako naghimay sa malunggay. Ito na naman yung talbos. Doon sa amin, ang saliti, ang ginugulay lang namin yung ganito. Yung talagang ano ba, hanggang dito yung putol. Pero dito sa Maynila, lalo pag binili, ang ginagawa ay talagang kasama lahat ang tangkay. Yan na ang minimal ko. Di ba nakikita yung ano, paglagayan ko. Ayan, ganyan na lang. Ito naman ang ampalaya. Kailangan lang naman ito i-half cook lang natin. Hindi naman yung talagang hinalo-halo ko na lang guys. Sayang kasi pag itapon mo, ayan, may mga dahon naman siya. Maaano lang ba siya? Matutuyo lang. Kaya ang gagawin ko, kinuha ko at maisama sa paggulay. Dahil gamot man ito. Pagtyagaan mo nga lang siya ng himay. Kasi ano siya. Native. Yung maliliit na ano. Ampalaya. Kaya din maliliit ang dahon. Dahil maliliit din naman ang bunga niya. Pagka namunga ito. Mayroon na kasi ito dati na munga na. Pero ngayon parang hindi naman siya healthy. Nag-ano siya, nag-action ba siya, pandilaw ba? Kaya kinuha ko na lang siya kaysa naman matuyo ng tuluyan. Kasi hindi naman pakinabangan. Kaya ang ginagawa ko, ayan, himay pa more. Gulay pa more. Mayroon dito sa amin na ano guys, inatake ba guys, tapos hindi ko na lang iba-vlog guys, kaya di ba? Hindi naman pwede yan sa atin sa YouTube, no? Yung may mga ganun. Alright guys, okay lang kayo dyan. Hindi nyo na ako nakikita pala. Kasi nakaaganyan. Ano ba yan? Yan, yung mga Bisaya dyan, yung mga mahilig ng gulay, ganito lang, kasimple. Himayin lang natin. Tapos, ilalaswa ko lang to guys. Lagyan ko ng
paksiw. Halo ako rin ng paksiw. Gaya ng mga probinsyana. Gawa na lang tayo ng paraan para mayroon tayong makain. Ayan, para-paraan na lang. Dati yung mga kabataan pa namin, nung nabubuhay pang aming magulang, kumbaga siyempre bata ka pa, hindi mo naiisip kung ano yung iuulam mo, ano yung isasaing mo, saan ka kuha ng pera para pambiling bigas. Pero pala nung maging ina ka na din pala, no, doon mo pala ma-realize na na ganito pala ang buhay ng buhay nung magulang natin. Kasi di naman natin pinapansin pa yun nung araw, dahil basta kayo naglalaro lang tayo. Ayan lang. Di natin iisip yung ano yung sasaingin mamaya, ano yung ulam mamaya, ano yung sasaingin na naman bukas, saan naman tayo kukuha. Yung ganon. Pero nung naging ina na rin pala tayo, guys, yun, nalaman na natin na ganito pala, para-paraan, diskarte ang buhay. Kapag hindi ka marunong magdiskarte, ayun, magugutom ang mga anak, ang maraming anak. Pero ako ay naranasan kong maraming bata ang inaalagaan, pero hindi ko naranasan na mag-anak ng madami. Ako'y nag-anak lang ng isa lang kasi sa bagay, hindi ko naman sinabing talagang, kumbaga, isa lang siya. 3 yan. Pero masilan kasi ako magbuntis, kaya yan. Isa lang talaga ang nabuo, guys. Dahil namumutol ako ng kahoy doon sa probinsya. Tapos pinapasan. Tapos ginagawang raha, kung tawagin raha, yung binabalatan mo yung buhay na kahoy, katapos pag tag-init, iaano mo, ibibilad mo, or mayroon kang ano ba tawag nyo dyan? Pugon ba yun? Yung kala ng kahoy. Ayan. Hanggang dito na lang, guys. Ayan. Hindi ko na inaano to kasi mga dilaw na yung iba. Thank you guys. Salamat sa inyong mga support. Love you. Ingat po kayo palagi kung saan man kayong sulok ng mundo ngayon. Ayan. Bye-bye. God bless.